she would always make sure to give us pamasko. Minsan, galing sila sa dubbing, ganyan. Tapos, kasi yung pamilya namin, kinukuha niyang dubber yung apo niya, yung mga pinsan ko. Minsan, hindi ako kasama sa project. Pero, nabibigyan pa rin ako ng kahit, maliit na pamasko. Sila may TF. Para na hindi ako ma-left out. Tapos, laging masarap yung handa sa bahay nila. Favorite ko yung spaghetti. One time, nag-sleep over ako sa bahay nila. Katabi ko sa higaan si Tita Magto. Ako nasa gitna. Tapos si Ninang Linda yung nasa kabilang side. Tapos, nung kinabukasan na, sabi nila, ang likod ko raw matulog. Ayun, sinisipa ko raw sila, ganyan. Tapos, nung mga sumunod, hindi ko na sila katabi. Nandun na ako sa lapag. Ayun. Dahil siya yung nagbubuklod sa pamilya namin. Siya yung parang glue. Tuwing may mga outing, siya lagi yung nag-initiate. Kaya, yung mga memories talagang hindi matatawaran na magkakasama kami buong pamilya. Pati extended family. Mga pinsan ko, nakilala ko dahil palagi kami may outing kami. Tita is also a mentor to me. Siya nagturo sa akin sa dubbing kung paano umarte sa harap ng mikropono. Isa siya sa mga nagtiwala simula pa pagkabata ko, simula pa 12 years old. Pati sa minsan ko, tinuruan niya rin na ngayon nagdidirect na. Binigyan niya kami ng chance kahit matigas ang ulo ko, yung mahirap turuan, ganyan. Pero hindi ako nawawala sa mga projects niya hanggang sa paglaki, hanggang sa natuto at nagkaisip. Kumbaga siya yung nagbigay ng break sa akin. Kapag kinuha kasi ni Tita bilang talent, syempre, loyal siya sa mga kinukuha niya mga talents. Kaya lalong humuhusay. Ayun, sobrang patient ni Tita. Marami siyang naituro sa akin. Yung talent niya hindi lang sa dubbing. Writer din siya sa school. Bali, lahat ng creative sa kanya ko natutunan. Na i-encourage niya akong kumanta, i-encourage niya ako maging director. Hindi siya nagsawa. Naturally, shy po ako na tao, pero through dubbing at dahil sa tulong ni Tita, yung sa faith niya na and constant encouragement, talagang natuto ako. Tita is also a manager. One time, gusto niyang gawing artista yung ate ko. Kasi, sa ilong, puti, ganda. Ayan. Tapos yung isang nakakatawang eksena,
Minikapan ni tita si Ate Chris. So, ang kamukha niya tuloy. Kamukha ni Ate Chris yung tita ko. Maraming fond memories kay tita. Ang favorite niyang kanta na lagi niyang kinakanta sa karaoke o sa mga party, yung What's Up. Hindi ko malilimutan yan kasi ang taas ng boses, tapos laging nasa tono. Tapos nung sumikat naman yung Pusong Bato, ayun, favorite niya rin kantahin yan. At sa dubbing naman, ang paborito niyang dinadala sa dubbing, naalala ko yung tuna, pesto, pasta. Nagdadala yan ng bread. Tapos may pakape pa yan. Meron niyang initan ng tubig. One time, habang nagdadab kami, kunwari, ako yung nakaupo dun sa booth yung na pabantay sa mga numbers. Tapos siya nagsispread ng tinapay, ganyan. Nilalagay ng spread sa tinapay. Tapos one time, may pumasok na guard. Tapos inaperan niya lang ng pagkain. Ayun. Tapos, hindi ko rin makakalimutan yung amoy ni tita. Kasi, pag dumarating siya, alam mo na agad na nandiyan siya, ay hindi mo pa nakita. Ayun. Tita's laughter filled our homes, and she made everything feel lighthearted and fun. She wasn't just an aunt. She was a loving, selfless servant of God, always helping her family, her siblings, her nieces, her nephews, her grandchildren, and even the people in her community. Even when we are physically together, Tita would send us prayers through Messenger. Siguro she wanted us to know that lagi kaming naalala niya lagi niya naalala. Kaya lagi niya kami pinagdadasal. Tita is a gift to us, and she will always be in our hearts. Tita, thank you for everything. You will never be forgotten. We love you.